Isang mapagpalang araw, ang pananaliksik na ito ay may titulong Worksheet, Inobatibong Kagamitang Pampagtuturo sa Pagtatasa ng Kasanayan sa Pagkatuto ng Filipino 7 ni Maricar J. Espinosa, Secondary School Teacher 3 at Midel D. Huerto, Secondary School Teacher 2. Sa rasyonale, ang pag-develop ng worksheet sa Filipino 7 bilang kagamitang pampagtuturo ay may kaukulang dahilan. Una, isang hamon sa kaguruan ang pagkakaroon ng kultura ng pagliban sa klase ng mga mag-aaral. May mga pumapasok sa klase subalit hindi man gumagawa ng gawaing pampagkatuto na binibigay ng guro. Kalawa, isa pang suliraning kinakaharap ng mga guro at mga mag-aaral ay ang kakulangan ng kagamitang pampagtuturo tulad ng worksheets, module at aklat na magiging sanggunian ng kanilang pag-aaral. Pangatlo, may mga mag-aaral na nasa estado ng SARDO, Student at Risk of Dropping Out, na naaapektuhan ng iba't ibang dahilan tulad ng suliranin sa pamilya at pang-akademiko, impluwensya ng kaibigan o kabarkada, at impluwensya ng social media at iba pa. Pang-apat, mababa ang performance sa inaasahang resulta ng National Achievement Test. Ang layunin ng pag-develop ng worksheet na ito ay upang malinang ang mga mag-aaral na maging malaya sa pagpapahayag ng kanilang pagkatuto. Ang konsepto ng lokalisasyon at indigenisasyon sa kasanayang pagkatuto ay kinakailangang isakatuparan bilang interbensyon na material batay sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa saklaw ng pag-aaral na ito, ang paglikha ng worksheets at validasyon nito ay nagpakilala sa mga kinakailangang kakayahan para sa bawat markahan, kaya't ang mga guro sa Filipino 7 ay nagsagawa ng isang kagumitang pampagtuturo na nagbigay ng pangkalahatang idea ng mga kasanayang pampagkatuto. Sa bawat markahan, kinakailangang gabayan ang mga mag-aaral sa pamamaraang pagsusuri, pagtugon at pagtuklas sa gawaing pasulat at gawain sa pagganap upang ang kanilang ekspektasyon, pag-abot sa estandard at tungkulin ay maisakatuparan. Bilang kapakinabangan ng pag-aaral na ito, naging mahalaga ang pag-aaral na ito sa 501 mag-aaral na nagmula sa siyam na seksyon at 2 guro sa Filipino 7. Sa paglilikom ng ulat ng mga marka ng mga mag-aaral, nagbigay ito ng malinaw na direksyon na kailangan gawin ang kanilang kakulangang gawain na hindi natupad. Nagbigay daan din ito sa pagkakaroon ng kagyat na tugon sa mga mag-aaral na hindi makasabay sa paksang aralin dahil sa iba't ibang kadahilanan. Sa metodolohiya, nagsimula ang mga mananaliksik sa oryentasyon sa mga mag-aaral. Sinundan ito ng paunang pagtataya bilang saligan, pag-develop ng worksheet bilang pagsusog sa kasanayang pampagkatuto. Pagkatapos, ipinagamit na ang naturang worksheet sa mga mag-aaral bilang isang suplementaryong kagamitan. Kabilang banda, isinagawa ang paglalagom na pagtataya bilang pagsukat sa kanilang pagkatuto at upang masipat ang kahalagahan ng materyal na ito, isinagawa ang ebaluasyon para sa higit na pagkatuto ng mga susunod na mag-aaral. Bilang impact ng pag-aaral, batay sa talahan na yan, bago gamitin ang worksheet, ang mga mag-aaral ay nakakuha ng MPS na Low Mastery 38.17, 35.07, 37.02 at 36.16 sa kadahilan ng wala pang konseptual na eskema ng kalaman sa mga aralin. Samantalang matapos na magkaroon ng talakayan, pag-unawa sa wika at panitikan, may hinuha na tumaas ang MPS sa pamamagitan ng paggamit ng worksheets na nakapagtala ng average mastery mula sa 4 na quarter, 54.10, 54.98, 54.34 at 62%.
Sa pagbabahagi ng output at kasanayan ng pag-aaral na ito, ang worksheet ay isang supplemental na kagamitang panturo. Mabilis itong maibigay sa mga mag-aaral bilang pagtugon sa kasanayang pampagkatuto. Binibigyang focus nito ang interbensyon ng mga mag-aaral na may suliranin sa asignaturang Filipino 7. Inuhubog rin nito ang mga mag-aaral na maging malaya sa pagtuklas at paglalapat ng kanilang kaalaman. Maaaring maging batayan din ito sa mga susunod na pananaliksik ukol sa paglikha ng mga kagamitang pampagtuturo.